Hindi, sanay na ako. Kasi yun nga ang panalaan na ang iniisip namin. Sabi, pag oras mo na talaga. Kasi merong kaso rito na natutulog yung tao, nahuhuli. Fighting spirit. Saka siyempre, nandun yung unang-una, yung pagdadasal mo na sana makapag-stay ka pa rito para makapag-ipon ng kaunti. Kahit malapag uwi mo, di may kaunting puhunan ka sa Pilipinas, ganon. Ang talagang iwasan mo lang dito, yung trouble, tapos yung mga reklamo ng mga Koreano. Huwag ka pating gagawa ng mga violation rito, yung bilang tatawid ka dyan sa mga hindi tawiran o maaksidente ka ng pan, yun, dun ka pwedeng mapauwi. Karamihan dito, siguro 90% yun. Sa daan papunta sa simbahan, malilimutan mong nasa ibang bansa ka. Delata, sardinas, noodles, tinapay. Para kang nasa sari-sari store sa dami ng paninda rito. Kaya naman, paborito itong pasyalan ng mga Pinoy. Siyempre, first lady na. Mahirap na. At puntahan natin ang Korea. Anong bago o anong uso sa Korea? Nakagawian na ng mga OFWs na dito magsimba tuwing linggo. Kahit paminsan, may patama ang pare sa kanila. Ang isa pang uso dito sa Korea ay maraming binibinyagan. Walang ikinakasal. Paano kayo naging citizen? Sa labas ng simbahan, nakilala ko ang ilang biyaherang nagpapapasok ng mga produktong Pinoy mula sa Pilipinas papuntang Korea. Pagbalik naman sa Pilipinas, hindi na paninda ang bit-bit nila, kundi baby. Mahirap. At saka yung mga paninda natin, pag pinasok mo sa airport, walang tax. Ano ginagawa ng mga authorities? Inaano na lang namin, tita. Depende yun kung makalusot yung paninda namin sa airport. Swerte kami. Pagka hindi makalusot, may hold ng custom, ibalik ng Pilipinas. Marami sa mga nakausap ko, nakaranas ng mag-uwi ng baby sa Pilipinas. At ikaw nakapagdala ka na rin ng bata? Once a year. Once a year? Bakit once a year? Kasi once lang naman nanganganak eh. Kaninong bata yun? Sa Balibis friend ko. Yung mga Pilipino dito na hindi makauwi ng Pilipinas, yun, pinapadala sa akin. Hindi ka makatulog sa aeroplano. Hindi ka makatulog? Yung bata umiiyak. Lagi kang nakatayo. Dahil iligal ang pagtitinda dito, makikita mo kung gaano kadiskarte ang mga Pilipino sa mga ganitong pagkakataon. Okay. Babalik yan, babalik. Walang nakuha babalik yan. Ano po yun, ma'am? Ay, Ano po yan? Ba't nagpipicture-picture Yung sila? City Hall, nanguhuli yan dito sa mga ano. Parang MD. MD. Yung parang Pag MD. nahuli ko kayo, magkano fine? Hindi, malaki. Depende sa tinda mo. Kung malaki ang ano. Ako malaki din ako. Oo. Kaya balik ka. Balik ka na. Babalik yan! Uy, babalik! Dala siguro. Sa subway pa uwi, agaw pansin si Baby Dave sa mga Koreana. 아이고, 이쁘네. Adol eh. 아이고. 아들이네. 아이고. Baby. Bali sabi nila, ba't mo ipapadala yung bata? Ba't bata lang? Sabi namin, magtatrabaho kami. Tapos, sabi kanina may padadala. Sabi ko, sa magulang ko. Sabi, maganda na sa lolo't lola yung pala ko. Tapos sabi, bakit nga? Sabi ko, magtatrabaho kami para sa bata. Sabi, mahirap daw para sa bata kasi mamimiss ng bata yung magulang. Dito, tila nagbigay na ng mga huling bilin si Nelson sa anak. Winis ko lang na sana, yung bata, kahit nasa Pilipinas, hindi siya masyadong mahirapan na, wala kami sa katabi niya. Wish ko sa kanya, yung health siyempre niya, sana, okay lagi. Saka sabi ko, sana maging good boy siya,
para matuwa yung lolo at lola niya. Sabi ko, pasensya ka na anak. Sabi ko, hindi mo maaga ka man namin pinadala, pero para rin sa kanya eh. Masakit sa akin, mahirap talaga. Pero sabi ko, mahal ko yung anak ko eh. Si Lola Mercy, ang lula-lulahan ng bata sa Korea, naging emosyonal na. Lagi mo pinagpagaan yung bata. Kanina po, ano po pinagdasal niyo sa simbahan? Maging good health ang sa doon, pag-stay sa Philippines, good health, at saka maging maayos ang alalayan niya doon. Maintindihan niya yung magulang. Naghahanap buhay para may naman sa kanya. Ano pong nag-aalala po ba kayo? Ano pong pinag-aalala niyo? Hindi naman nag-aalala. Yung bang malalayo siya. Opo. Yun nga. Mamimiss ko. Yes, oo. Kung ngayon pa lang hindi na nila mapigilang maluha, paano pa kaya sa araw ng pag-alis ni Dave? Ilang araw bago umalis si Baby Dave, nangangarap pa rin si Nelson na makakasama pa niya sa Korea ang kanyang anak. Ito na yung lumabas oh. Sinensya ko, ito yung mga taya ko. 5. Ito yung lumabas ng number. Ngayon, ang nakuha ko lang is 1, 8. Naku, wala na. Paano mo pinili yung number dyan? Yung number dito, yung dalawa, para dun sa birthday ko, birthday ni Lisa at birthday ng anak ko. Tapos yung tatlo naman, parang ang tawag sa atin, nun yung rumble ba? Baka raw sakaling hindi na kailangang umuwi ng Pilipinas ang bata kung suswertihin siya sa lottery. Baka sakali lang ako kasi sabi ko may baby ako, baka yun yung swerte ko, di ba? Isang buwan nang absent ang mag-asawa sa pinagtatrabahuhang pabrika ng medyas. Para lang daw kay Dave ang oras nila ngayon. Pero kailangan na siyang ipadala sa Pilipinas dahil nagpapataw ng multa ang Korean government sa mga nahuhuling anak ng TNT na inaabot ng 1 buwan pataas sa Korea. Nagtanong-tanong ako dati na, sabi ko, paano bang pwedeng mapag-stay yung baby? Sabi, kung hindi TNT, di sabi kasi nila noon, kapag may malaki kang pera, pwede kang maging resident ng Korea. Sabi ko, sana tumaya na lang ako ng loto